Uy, andyan na pala kayo. Hindi ko kayo napuna. Halika, samahan niyo ako dito sa Osaka Castle. Maglakad-lakad tayo. Halika, halika, halika. Dali-dali, nadali, na halika. Dali, dali. Yun. Five, four, three, two, one, and I am back sa ayaw man nyo at sa gusto. Nabulol na agad eh. Sa ayaw nyo man at sa gusto. Yun. Siyempre, hindi pa nga tapos tong Japan vlog natin at napakahirap mag-upload dahil napaka-busy nating tao. Wow, sana all. So, nandito tayo sa Osaka Castle at dito sa Osaka Castle may service na ganun na pwede kang sumakay, then I believe may kailangan ka lang bayaran for you to avail that. Tapos pwede ka rin naman mag-walkathon kagaya ng ginagawa ko, lakad-lakad tayo papasok. So after ko nga dun sa Starbucks na Tommy, dito na ako dumiretso sa Osaka. So ayan, sumakay ako ng train. Tapos syempre, kumain din tayo. Kaya lang, hindi ko na na-shoot at puro picture na lang. Ito, makikita nyo, ipopost ko. Pero baka sabihin nyo kasi hindi ako kumakain, di ba? So, kumakain naman. Ayoko lang talaga ipakita na kumakain ako. So, paano ba ako nakarating dito? Ayun nga, hindi ko rin alam. So, basta I just follow the instructions sa Google. Sabi sa Google, yun, kailangan kong maglakad ng 450 from the, yun nga, 450 meters from the Starbucks, and then tapos sumakay ako ng bus, ng city bus ulit, yung 206 from Kiyomizu-Michi. Tapos sumakay ako ng train from there. Mali ako. Sorry. Sumakay pala ako ng bus doon sa Kiyomizu-Michi. Tapos nag-stop sa Nanajo Keihanmei. Pagdaba ko doon sa bus stop, then naglakad ulit ako ng siguro mga 110 meters lang. Tapos sumakay ako ng train ng Shijo Napakahirap. Shichijo Station. Tapos yun yung hinanap ko, yung Keihan Main Line. At yun nga, sumakay tayo doon ng train, and then 6 stops bago dumating ng Temabashi Station. Opo, Temabashi hindi Tumabashi ako. So, bumaba tayo dyan sa Temabashi Station, then lakad ulit na mga 1.7 kilometers lang naman. O, diba? Ang haba. Kaya, eto, nandito na tayo sa Osaka Castle.
At ito na nga guys, malapit na tayo dun sa mismong castle, which is yung Okasa Castle. Osaka. Osaka pala. Osaka Castle. At ito nga, napuna ko dito sa Japan. Marami talagang naglalakad kasi one of the transportation nga nila dito is yung train. So, kailangan mo talagang maglakad papunta doon sa mga station. Isa pa, wala rin naman kasi ditong jeepney o tricycle na katulad sa atin kung saan mo pwedeng or gustong bumaba o pumara, pwede kang bumaba, di ba? So, dito, disiplinado talaga. And, isa pa is, ayun, kung gusto mong pumunta sa station nang hindi naglalakad, either, yun nga, magta-taxi ka. So, medyo pricey din naman yung taxi. So, kahit yung mga tourist or Pilipino dito na malamang sa atin, may motor, may auto, pag nandito sa Japan, naglalakad. So, ang advice ko lang, bago kayo pumunta dito sa Japan, at least mag-walking kayo dyan sa atin, sa mga park or basta sa maluwag na area at hindi doon sa polluted para hindi naman, alam mo yun, nakakapagod. Tapos, pagdating mo dito sa Japan, at least, ready ka na para doon sa medyo mahabang lakad. At ayun nga, syempre ang dapat nating suot na shoes is yung lightweight lang. Yan guys, so ito yung paligid nung or nasa harap ako nung Osaka Castle at ito yung paligid niya. Okay, so dito pila na tayo para pumasok sa loob ng castle. Yung entrance dito is 1,200 yen. So I think that's around 450 to 500. Tapos pag university o student ka, parang half the price, 600. Tapos pagka nasa junior high school student and below, libre. So I'm not sure lang kung that is implemented only for the locals. Hindi ko alam kung tourist ganun din. Ayan na nga, so nakita nyo, eto, paakyat na naman, lakad na naman. Pero medyo okay na kasi nga, madali na yung access dito sa Osaka Castle. Ito palang Osaka Castle, 1953 pa ito itinayo. Kaya lang, syempre nagkaroon ng mga city war, ganyan, nagkaroon ng mga tawag dito, syempre nagkaroon ng mga damages. Tapos nagawa or ginawa ulit ito nung 1620s. Tapos during that time nagkaroon daw to ng problem kasi dati made of wood pa yung castle eh. So tinamaan yata ito ng thunderstorm, and then it was lightning, sorry, not a thunderstorm, lightning in 1665. So yun, nasunog. Tapos until naging modern yung facilities niya nung 1997 pala. Sorry. Yun, 1997. So now, yung castle modern na, merong elevator sa loob. Tapos yun nga, yung mga stairs easy access na, hindi daw katulad dati na napakahirap. So etong Osaka Castle covers about 2 square kilometers with lots of green space, sport facilities, and a multi-purpose arena. So napakalaki talaga nitong area na to, kaya talagang mahabang lakarin. Bali, ang route mo pala dito, mag-start ka dito sa second floor. Kasi dito nga sa second floor, ayan yung history ng castle, makikita mo. Tapos, may mga floors din na hindi pwede mag-video at mag-picture. Yun yung third and fourth kasi mga exhibit yung mga nandun. So, they are not allowing you to take any pictures and video. Tapos, sa fifth floor naman, yung fifth floor is yung mga scene from important cultural property. Tapos sa sixth floor, yung atrium corridor is not accessible. So sa seventh floor naman, yung mga events of life ni
ni Toyotomi. Yun nga. So nandun yung mga ibang memories nung dating nag-construct nitong Osaka Castle. Tapos sa 8th floor, yun yung observation deck. Yan, eto. Ito na. Dito na nga. Ito na yung observation deck. So, ang maganda dito sa observation deck is open air siya. Kaya ramdam mo yung hangin, yan. Tapos, ang ganda talaga kasi makikita mo yung 360 panorama view ng city. After dito, bababa tayo sa first floor mamaya. Sasakay ka ng elevator, then it will go down straight. Not underground, but down only. So, ayun, mamaya check natin kung ano yung nasa first floor. Ang medyo negative lang dito sa akin is maliit yung area. Tapos ayun, parang isang di pa lang yata yung clearance. Kaya pag marami talagang tao dito guys, medyo seksikan kayo. Pero ang catch nga kasi is maganda dahil makikita mo yung surroundings nung castle. So, ito yung nasa may, I think, nasa may right side if you're facing the castle. Tapos yun yung kasi yung river eh. Tapos dito banda, pakita ko sa inyo kung saan tayo nakatayo kanina. Yung merong isang building na parang old look din. Yan. Yun yung building na yun. I think meron dong restaurant. Tama, nakita ko. Merong restaurant or coffee shop dun. Yan, yun yung building na yun. Diyan ako kanina, nasa baba. At yun yung line naman nung entrance kung saan ka bibili ng ticket. So yes, ito yung front nung castle. Next naman is pwesto tayo dito. Alam mo kung anong gagawin kasi nakita ko ang ganda nga nung view. Parang 'di ba? Minsan lang kasi din tayo pumunta sa ganitong place kaya na-amaze ako. Bali, inikot ko lang tong observation deck na to since na maliit lang naman yung area. Kaya lang, pagka medyo maraming tao, nagkakaroon ng congestion, ito, medyo mabagal yung lakad nyo. Kasi nga syempre, tinitingnan nila yung city, ino-observe nila yung paligid. Just like us, di ba? Tumitingin din tayo. Kaya nga tayo namamasyal. Pero, in some point, syempre, pagka medyo limited yung oras mo, kailangan mo rin magmadali. Kaya medyo dapat mabilis din ang kilos mo. After ko nga pala dun sa viewing deck, hindi ako agad bumaba sa first floor. Nalimutan ko, hindi pa ako nakakadaan dito sa 5th floor. So ito nga yung scene from the cultural property. Kaya dumaan pa rin ako. Although, mga Chinese din, Chinese, nasa Japan pala ako. Mga Japanese din yung mga language. Although may mga English translation dun sa sa side naman. Kaya lang sa dami ng tao, sumisilip na lang ako and hindi ko na rin masyado iniintindi or naiintindihan yung mga scene na yan kasi nga hindi na ako nag-allot ng time para basahin pa yung mga information dun sa gilid. Pero I really enjoy this area kasi nga yung mga hologram ang galing eh. Ayan may picture and then may hologram ng tao na may actions, ang galing, nakakatuwa. So dito nga sa Osaka Castle, pagka namasyal ka, kailangan mo mag-allot talaga ng time kasi yun, kung gusto mong pag-aralan yung history and everything, yan medyo kailangan mo ng mahabang oras. Since na marami pa akong pupuntahan, limited lang din yung oras ko. Kaya, ayan, next natin stop is the first floor. And we are here at the first floor. Ito na yung store ng castle. Sabi ko nga sa inyo, dito marami kang mabibili. Yung mga postcards, trophies, keychains, anything about the castle, marami. T-shirt, yan what else? Pamaypay, marami. Tapos may mga sweets din dito. So, yun nga lang, expect nyo, since na tourist spot to, medyo pricey yung
mga price ng item. Pero good quality naman. And I'm about to step out dito sa castle. Naikot na natin siya kahit papaano. Kita nyo ang ganda na ng ano, 'di ba? Ng facilities ng castle, tapos ang modern na. Ayun yung mga elevators. Tapos dito ang galing din kasi yung area na kung saan tayo pumasok kanina, makikita nyo, yun din yung exit na lalabasan natin. So, ito lang sila ate kuya, ang bagal maglakad. Kasi nga, nagsabi ko, excuse me, pero hindi nila ako pinansin kasi Chinese sila. I don't know kung naiintindihan niya ako. Pero medyo mabagal siya maglakad. So, ang next destination natin dito is yung Abeno Harukas. Abeno Harukas 300. So, expect na maglalakad na naman tayo and then sasakay tayo ng train. And before we end this video sa Osaka Castle, take a look around muna. And I am back from outer space. Joke lang. So, ayun nga. From Osaka Castle, naglakad ako ng 1.5 kilometers, guys, para pumunta ka doon sa Osaka Joen Station. So, from Osaka Joen Station, sasakay ka ng train and then going to Tennoji Station. So, from Tennoji Station, maglalakad ka lang ng mga 300 meters and wala. Eto na, nandito ka na sa Abeno Harukas. Pero ang hinahanap ko is yung elevator para makapunta na tayo dun sa taas. Ayun. Ang ganda ng elevator nila, glass kasi yung nasa back panel. So, kita mo yung city habang umaakyat ka. Ooh, nice view. At nandito na nga tayo sa 58th floor. Bale, ito yung main entrance for the observation deck. Yung 60th floor, dun yung observation deck. Bali, dito rin sa 58th floor, merong free park or ayun nga, pwede ka rin tumingin ng view ng city. Tapos, ito yung main entrance for the tickets. Bali, pinakita ko lang sa inyo, pero hindi na ako papasok kasi ang entrance niya is around 2,000 yen. So, that's 780 to 800 pesos. Naisip ko may mas maganda akong pwedeng paggamitan ng budget ko. So kahit nandito ka sa 58th floor, maganda na rin, guys, kasi nga makikita mo na yung view ng city. Pero syempre iba yung nasa observation deck kasi nga may mga naka-design doon talaga na para mas maganda yung view na makita mo. So ito, tingnan nyo, ito yung park. However, kasi nga winter season ngayon, walang mga leaves or yun nga, kalbo yung mga puno, kaya parang mga patay sila. Pero pagka spring season daw dito, ang ganda nitong area na to, puno ng flowers at leaves tong mga puno na to. So ito pa lang, Abeno Harukas 300, guys. Sa baba nito meron ding museum, parang sa 16th floor. Tapos sa 10th floor may department store. Tapos may mga floors din for sports and travel goods. So kung balak nyo mamili, dito pwede rin. Tapos sa taas, sa 59 naman, meron daw coffee shop. Pero di ko na napuntahan yung mga yun kasi ang target ko nga is etong 58th floor. Kahit di ako makapunta dun sa 60th floor, at least dito nakita ko yung view ng city, 'di ba? So, for the meantime, eto, tingnan muna natin yung signage nung Abeno Harukas 600. Ay, 300 lang pala. Pag dalawang beses ka pumunta dito, 600. Pero pag isang beses lang, 300.
At dito nga guys, umakyat ako ng 59th floor para magkape. Kasi talagang kapeng-kape na ako. Kasi nga malamig ngayon dito sa Japan. So parang gusto ko naman makahigop ng mainit na kape. Unfortunately, ngunit subalit pakaraming tao kaya hindi na ako tumuloy. Puno talaga yung table, so wala kang space. Kaya ito, sinilip ko na lang yung view nung sa taas, makita mo yung park dito at syempre yung city view pa rin. Kaya naman kung umabot ka pa rin hanggang sa dulo ng video na to, o di ba? Alam mo na pagka sinabing ganyan, it means patapos na yung video. Pero salamat guys kasi nandito pa rin kayo. Pero sana abangan nyo pa yung susunod kong video, which is yung 6th episode ko dito sa Japan. At again, maraming salamat kung nag-subscribe ka at pinanood mo ang video ko na to. Well, again, Thank you, and thank you. See you sa next one.